Okay, welcome po dito sa ating munting channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Smiling Captain. Okay, sabi ni Smiling Captain ay, Idol, pwede ba malaman ano ang kadalasang nasisira sa Taurus PT92 AF at paano patagalin ang buhay po, paano siyang alagaan, sir? Okay, pag yung mga ganitong tanong tungkol sa pag-care ng inyong mga baril, madali ko ito sagutin dahil ito talaga ang motive ng aking YouTube channel. Pero bago ko yan sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil tayo ay malapit na maging 44,000 na mga subscribers. At maraming salamat sa inyong pag-share, pagla-like, at lalo tigit sa mga ganda ninyong comment na dyan tayo kumukuha ng mga content. At pasasalamatan ko lalo na yung mga silent viewers natin na hindi nag-skip ng ads sapagkat dyan tayo kumukuha ng pang-suporta dun sa 6 na estudyante na mga anak na single parent na ating tinutulungan sa pag-aaral, yung ating mga beneficiaries. At maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. At yung mga silent viewers natin, yan ay nakadagdag rin sa ating revenues para masuportahan natin yung pambaon ng 6 na estudyante natin. At ganyan din, lalo tigit, maraming salamat kay Noli Peace America na nagpapadala sa ating premier videos. At malaki ang tulong mo para sa mga binili nating mga school supplies ng mga bata. At ganyan din, maraming salamat kay Jubil Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay? Ang Panginoon na lang ang bahalang gumanti sa inyong mga kabutihang loob. Okay, at bago natin sagutin yan, ay gusto ko lang kayong anyayahan sa bagong bukas namin na business. Ito ay matatagpuan sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, ang Papa Burger, sa pamumuno sa management ng aking bunsong anak na si Elmer Jr. Ayan, at kung maligaw kayo sa Oriental Mindoro, puntahan ninyo ang Alvarez Street, halos tapatan lamang ng fire station. Ayan, at tikman ninyo ang aming bagong bukas na negosyo, ang Papa Burgers. Ayan, sa aking mga kababayan sa Oriental Mindoro, dayuhin ninyo yan. At makikita rin ninyo yung yan ay nakatayo doon sa akin dating shop. Yan, na sinara ko na at nilagyan naman ng business ng aking anak. So yan, at maraming salamat sa inyo lahat. At ngayon ay sasagutin na natin ang katanungan ni sino nagtanong? Kung paano ano ang madalas nasisira, check natin. Ano ang madalas nasisira sa mga ano? To. Idol, pwede bang malaman ang kadalasang nasisira sa Taurus PT92 AF? Okay, Taurus, ang Taurus naman ay halos iisa lang yan. Lahat ng modelo ng Taurus. At kung titingnan ninyo ang Taurus at saka Beretta ay halos identical, halos pareho lang sila. So isasama na rin natin ang Beretta kasi pareho lang naman halos ang laman nito sa loob at halos kung titingnan kung ano ay halos iisa lang ang kanilang nagiging sira. So lahat naman ng baril ay nasisira, depende yan. At yun nga sinasabi ko, pwede ninyong pahabain ang buhay ng inyong baril kung kayo ay marunong mag-alaga. Kung hindi kayo marunong mag-alaga, parang hayop yan, mamamayat yan, at magkakasakit, mamamatay. Okay, parang ganyan din ang mga baril. Ano man bagay, pag hindi ninyo inalagaan ng tama, ay hindi yan tatagal. Okay, may mga baser tayo, si Maricar sabi, dyan ako hindi naniniwala, mali yan. Bahala ka sa buhay mo. Okay, at ngayon, buksan natin para malaman natin. Ito ay parang ano din ito. Huwag na natin buksan yung ano yung Beretta. Okay, kung bubuksan natin 'yan,
ang kadalasang nasisira dyan ay ito. Okay? Kung tatanggalin natin, ang kadalasang nasisira dyan ay itong locking block. Ito. Sabihin naman ninyo ay may prueba ka ba? Anong prueba mo? Okay. Papakita ko sa inyo yung prueba. Dahil ito hindi ibig sabihin na ito'y mahuna. Ito lamang yung lahat ng baril na nasisira, pero ito yung unang nasisira sa mga ano. Ito ay ilan lamang sa mga nasira naming locking block. Yan o. Dami yan. Siguro mga 5 ganito puno ang locking block namin na nasira. Dahil ang dami naming mga Taurus at saka ito ay sa Taurus na at saka sa dito sa Beretta. Ito napupugtal. Yan nawawala yung kabilang palikpik. Ayan. Ito yung dahil ang Taurus at saka Beretta napakagandang ikasa. Napakalambot ng ano nito Napakalambot, maganda mag-recoil, maganda basta nagagandahan ako dito sa Taurus at saka dito sa Beretta. Pareho lang halos ang features niyan. At yung nga, madaling ikasa, maganda ang trigger pull, maganda ang accuracy, malakas, lahat yan. So, ang kadalasang nasisira talaga dyan ay ito at may kukunin pa ako, saglit lang. Locking block at saka hindi na ako kukuha ng maraming barrel at saka barrel. Yan, ang barrel niya ay nagka-crack. Ngayon, naiiwasan yan. Iwasan ninyo yan. Ang tanong kasi, paano mo maiwasan? Okay. Itong locking block na ito, pag ito hindi ninyo nilangisan, pag hindi ninyo ito nilangisan dito, madaling masira yan. Ito, lalangisan ninyo dyan. Ako nga, mas maganda pa yung grasa Lalagyan ninyo ng, ito papakita ko sa inyo kung paano paggrasa niyan Kasi, ito yung locking block nga niya Yan. Ito. Kung maaari, lagyan ninyo ito ng grasa dito dito. Yan Yan. Konti lang, pahid lang, at saka dito. Yan, ito. Ito pati ito dito. Kasi yan ang sumasalpok. Pwede na, mas maganda, mas malapot na langis. Yan, lagyan mo yan dyan. Ito ay, kung hindi kayo naniniwala, ito ay para maiwasan ninyo ang pagkabasag. Saka ninyo install dyan. Dahil pag yan ay may grasa, yung grasa niyan ang nagiging bumper, kumbaga. Yan. Dahil, yan. Pero ang nakalagay niya sa manual ay few drops. Kung babasahin ninyo, may manual ya. Binasa ko kasi ang manual nito Few drops of oil. Ibig sabihin ng few, medyo marami-rami. Pero ang nilalagay ko na nga dyan ay grasa. Kasi yung grasa, magandang, parang makapal kasi ang grasa. Makapal at magandang lubricate. So, hindi ko sinasabing grasa ang lagyan ninyo, pero sa experience ko maganda. Pero kung mas malapot kayong langis dito, huwag naman yung marami few drops lang, maring isa dito at saka isa doon. Pwede na. At saka basa-basain lang ninyo na langis itong locking block. Okay? Dahil ang isa pa niyan ay itong binabagsakan niyan, ito. Lagyan ninyo itong binabagsakan. Punasan din ninyo ng konti. Okay, punas lang. Huwag naman sabihin ninyo, baka naman sabihin ninyo, hindi ba pwede yan. Konti lang itong binabagsakan na to. Dahil yan ay protection yan. Okay, itong lugar na ito Ito lang, lugar na ito. Yung ibang parte niyan ay patak-patak lang na langis dito. Opo. Ito patakan ninyo ng langis ito. Ganito. Ay, wala yung langis ko dito.
Pinakuha ko, nandito yung langis. Okay. Basta, ito ang papatakan ninyo ng langis, ha. Ito papatakan ninyo ng langis. At saka itong buksan ninyo yung hammer na ganyan, patakan ninyo doon sa may hammer. Patakan ninyo. Wag sabihin naman ninyo, damihan ninyo. Huwag ninyong damihan. Yan, importante yan. At saka yung may sir na yon. Okay, ang isa pang kadalasang nasisira dito, napuputol ito. Hindi ko na kuha yung mga piyesa kung sira. Ito yung nagaano ng ito yung tumutulak dito sa safety firing pin, safety block. Yan, napuputol yan. Napuputol yun. So, yan. Kaya papatakan din ninyo ng langis ito. At saka itong safety pin block. Dahil pag yan ay umistak, mapuputol yun. Tinuro ko sa inyo na yun. Yun ang kadalasan. Okay, so yun ang At saka siyempre, lalangisan ninyo itong railing. Langisan ninyo yung railing. Importante yan kasi kada putok yan, siyempre, ganyan yan, kada putok yan. Importante may langis yung railing. Okay, at saka dito sa lalangisan din ninyo ito. Itong tapat na to, yan. Itong ilalim na to. Kasi diyan bumabangga yung diyan bumabangga itong itong locking block. Yan nagkokontrol sa locking block. Diyan bumabangga. So kaya laging may langis yang parte na yan para mas humaba ang buhay ng inyong mga Beretta at saka Toros. Yan ang mga number 1 diyan. Itong sir spring, yung sir spring na yan, may sir spring yan, pag yan ay naputol, tandaan niyo, meron akong tinuruan nito, tuwan-tuwa siya nagra-rapido nagpo-pull auto yung kanyang naubos yung balagan niya sa isang kalabitan. May sir spring yan dito na pahaba, yung nakalagay siya dito. Once na yan ay madaling gawin yun, mag-pull auto yan. Isa yan sa nagiging problema. Okay, at ang importante dito ay lubrication. Suma total, lubrication. Lalo na dito sa ito ang number 1 lalagyan niyo ng lubrication para hindi masira pati itong ninyo, itong barrel niyo para hindi mag-crack. Okay, hindi ko sinasabi na mahina ang klase itong barrel na ito'y maganda. Pero kailangan talaga ninyo ditong ingatan para hindi magkamerong kayo ng problema na ganito. Okay? Ang barrel talaga kinakailangan ay inyong iniingatan. Kaya yung mga nambaba sa akin diyan kung paano ako mag-ingat ng baril, ay baril naman ninyo yan. Wala akong pakialam diyan kung hindi ninyo ako paniwalaan. Maricar. Okay, mayroon pang isa kanina na grabing makapambas. Kung kayo ay nagagalit sa akin dahil naubusan na kayo ng customer at ako'y nagtuturo ng DIY, ay hindi ko na problema yun. Kasi gusto ko lang namang maturuan at ako'y natutuwa na may mga naniniwala sa akin, napakaraming naniniwala sa akin at napakaraming gustong matuto at gustong ingatan ng kanilang mga baril. Okay, ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant na. So, pag nasisira yung aming baril, nung nakaraan nasira yung aming kompresor, wala kaming panlinis ng baril. Ang daming nasirang baril sa amin. Ang daming nasira dahil hindi nga nalinisan. So, number 1 talaga, linis ng baril. Kung gusto ninyong humaba ang inyong mapangalaga ng inyong baril, dahil ang baril, pag yan ay hindi ninyo at gusto na ninyong ibinta at yan ay ngir-ngir na, hindi na, wala ng presyong maganda yan, hindi na ninyo maibinta ng mahal yan dahil wala na laspag na Parang asawa yan, inaalagaan, minimake-upan, binibilhan ng lotion, shampoo. Ganyan din ang mga baril. Yung mga alaga nating mga pits ginagastosan natin Ayan pa, lagi natin yan pinuputok. Okay, at kung hindi ninyo, ako may video na nakaraan, kung hindi ninyo ginagamit at
Kahit ang mga baril ninyo ay hindi ninyo ginagamit, nakatago lang, paminsan-minsan yan, punasan ninyo, linisan ninyo, dahil kuminsan yan sa taguan, ay hindi ninyo nakikita, puro kalawang na. Ang kalawang sa umpisa, madaling tanggalin yan, parang stain lang yan. Pero, pag yan ay nagtagal na, kinakain na yung kalawang, lalo yung mga ilalim nitong grip, yan. At kinakailangan yan, ida-dry fire din ninyo, yan, yung mga namba sa akin sa pagda-dry fire. Okay, iba po ang pagda-dry fire ng mga shooter at iba ang pagda-dry fire ng mga hindi shooter. Kinakailangan, kung hindi kayo shooter, ida-dry fire din ninyo yung mga baril ninyo. Bakit? Baka yung mga piyesa niyan sa loob ay naka-stack na sa tagal na. Baka naka-stack na, hindi na ninyo may kasa. Baka yung hammer niyan ay hindi na pumapalo. Baka yung trigger niyan hindi na ninyo makalabit dahil na yan ay inano na ng humid. So yan, dapat may ano rin yan, may exercise din. Ang tao man, hindi ninyo na-exercise, ay tumitigas ang mga litid niyan. So, ganyan. At kung may tanong pa kayo, ay itanong lang ninyo. So suma total, ang sikreto ng pagpahaba ng baril ay linis at lubrication. Suma total, linis at lubrication, anumang bagay. Kasi kaya nagkakaganito yung mga baril namin sa dami ng shooters minsan, from 10 to 10, ang baril namin ay nasa customer. Minsan, pag nagustuhan nila yung isang baril na yun, paulit-ulit nilang pinuputok yan, hindi lang araw-araw, ay minsan nakakaabot yan ng 500, 1,000 bala sa isang araw, pag madaming customer. So, nabubugbog yung baril namin. At pag yan ay nakaligtaang linisan, nasisira talaga. Ang baril namin ay hindi nasisira dahil mahinang klase. Ang baril namin ay nasisira dahil bugbog. 24/7, 10 to 10, 10 morning, 10 ng gabi, ang ng mga baril namin. Kinabukasan na yan lilinisan. At minsan, nakakaligtaan panlinisan, nasisira talaga. So, ayan ang aking mga experience sa mga pag-alaga ng baril. Kaya ako'y nagagalit pagka dumating sa akin ang baril na hindi malinis. Ibig sabihin na pabayaan. Okay? Hindi naman ako ang in-charge sa paglilinis. Ako yung in-charge sa paggagawa. So, sinasabihan ko lagi ang aking mga instructor na panatilihin ninyong malinis ang ating mga baril. At may video na rin naman ako. Panoorin ninyo yung videos ko kung paano namin nililinis ang aming mga baril dito sa range. Meron akong video niyan. Panoorin ninyo. At makikita rin ninyo kung kagaano kadami ang aming mga baril. So, ayan lang ang gusto kong ipaabot sa inyo. At babasahin ko lamang yung ating community spotlight. Ang community spotlight natin, weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Si Pinoy_firearm_custodian ay may 76 na engagement. Si Jocelyn Alimar ay may 20 engagement. Si Raymond Vincent ay may 70 engagement. Si Nueva Proper ay may 3 engagement. At si Wallace Habis ay may 58 engagement. Yung gustong mag-DIY ng pag-re-reblow, gusto niyo matutunan ng slow rust blowing, merong si Wallace Habis, kontakin niyo sa kanyang Facebook page at makakabili kayo sa kanya ng ORC slow rust blowing, yung pagre-reblow, pinaubaya ko na sa kanya yan. ORC slow rust blowing, makakabili rin kayo ng chemical sa Shopee. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless us all. Thank you very much. Hanggang sa muli nating video.